Akala mo flagship killer to? Wait, may hindi sinasabi yung specs niya. Maganda ba yung Tecno Camon 50 Ultra 5G? Worth it ba? Pring real talk lang tayo dito ha. Maganda siya sa papel, pero depende pa rin yan kung paano mo siya gagamitin. Una, solid yung 144Hz plus naka-AMOLED pa. Sobrang smooth talaga. Parang pang gaming na feel talaga. Tapos yung camera, dalawang 50 megapixel, main plus telephoto, legit malinaw. Lalo na sa mga zoom shot. Yung battery, malaki. 6,500 milliampere. Kaya tumatagal talaga ng isang buong araw kahit heavy use. Pero ito na, performance niya naka-Dimensity 7400. Okay siya for daily app at light gaming. Pero hindi siya yung tipong pang hardcore gaming talaga na walang frame drop. Pero teka, alam mo ba kung saan siya madalas pumapalya? Ito din ang hindi sinasabi ng iba. Kapag matagal kang naglalaro or naka-data plus camera usage, may tendency siyang uminat at mag-throttle. So, bababa yung performance. Tsaka walang memory card slot to ha. So kung mahilig kang mag-video, mapupuno ka agad. Good side, may IP68 at IP69 siya. Bihira lang sa ganitong presyo. Bad side, 45 watts lang. Medyo bitin compared sa iba na talagang mas mabilis. Pero kung ganitong klase ng usage mo, gaming, camera, daily driver, follow mo ako preng. Sasabihin ko sa'yo kung anong phone talaga ang bagay sa'yo. Hindi yung hype lang. At preng, kung nakapag-decide ka na bumili ng smartphone online pero nag-aalala ka kung saan bumili ng legit and authorized, go check to my profile, check my bio, nandyan na lahat ng listahan ng authorized, official, and legit store online na pwede mong pagbilhan ng smartphone man or tablet. And take note, baka may pa-sale, baka may free shipping, baka may freebies, baka discounted. And go check to my profile and check my bio. And mga preng, hindi lang smartphone and tablet ang makikita mo dyan. Makakakita ka din dyan ng mga top-rated smartphone accessories na pwede mong maggamit in the future or sa araw-araw mo. So mga preng, kita-kits sa susunod na video.